Another day, another basketball stories na naman ang pagkukwentuhan natin. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pagkapanalo ng Minnesota Timberwolves laban sa Denver Nuggets at ang balitang pumabor na nga po ang NBA sa Los Angeles Lakers. Nasecure nga po ng Minnesota Timberwolves ang 3-1 lead ngayong araw matapos nga po nilang maipanalo ang kanilang Game 4 sa score na 112-96. Sa paunguna nga po ni Ayo Dosunmu na nakapagtala dito ng 43 points off the bench sa kanyang 13 out of 17 shooting sa field goal kasama na dyan ang kanyang plus 10 na efficiency rating. Siya nga po ang literal na bumuhat sa buong opensa ng Wolves matapos mag-struggle ang kanyang mga teammate na sina Jaden McDaniels at Julius Randle at magtamo naman ng injuries sina Anthony Edwards at Donte DiVincenzo. Sa parte nga po ni DiVincenzo, inanunsyo na nga po na nagkaroon na ito ng season-ending Achilles injury sa umpisa pa lang ng Game 4. Habang pagdating naman nga po kay Anthony Edwards, nagkaroon nga po ito ng knee injury matapos hindi maging maganda ang kanyang pagbagsak sa isang defensive play ng kanilang laban. Ayon nga po sa inalabas na balita ni Shams Charania ng ESPN, kakailanganin pa nga po nito na sumailalim sa MRI para malaman kung ano ang kanyang tunay na kalagayan at kung gaano siya katagal mawawala ngayon sa kanilang lineup. Sa ibang balita naman, marami nga po ng mga fans at analyst kuno ang nagsabi na hindi na nga po kailangan pa ng Lakers si LeBron, kesyo matanda na nga po ito at hindi na nga po niya kaya pang buhatin ang kanilang kupunan. Kailangan na lang naman nga po nilang dumepende sa kanilang mga batang player na sina Austin Reeves at Luka Doncic na kayang-kaya na nga pong pangunahan ngayon ang kanilang kupunan. Pero simula nga po ng ma-3-0 ng Lakers ang Rockets at magkaroon sila ng napakagandang performance sa kanilang mga nakalipas na laro sa paunguna na LeBron bilang first option ay bigla na lang naman nga pong nag-iba ang ihip ng hangin since ang dating binabatikos nga po noon ay siyang pinupuri na nga po ngayon. May mga analyst na nga po kuno ang nagsasabi na mas maganda nga po ang ipinapakitang laro ng Lakers kapag ginagawa nga po nilang first option si LeBron kesa kay Luka Doncic. Pero malinaw rin naman nga po talaga na magkaibang playstyle ni LeBron at ni Luka Doncic. Kapag si LeBron nga po ang first option sa opensa ay naghahanap nga po talaga siya ng mas magandang tira play para sa kanilang kupunan. Dinidistribute nga po nito ang bola sa kanyang mga teammates para makagawa sila ng mas maayos na tira o high percentage shots. Hindi katulad kay Luka Doncic na kailangang gumawa ng high volume na tira para lamang magkaroon ng malaking impact sa kanilang kupunan.